Magandang gabi, ako si Maricar Bautista. Ako naman si Robert Tan. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw at desisyon ng ating mga politiko. Na may epekto sa ating mga Pilipino. Ito ang Politico Nightly. Dalawang impeachment complaints laban kay Vice President Sara lusot na sa House panel at Congressman Bong Suntay nag-iisang kumontra. VP Sara kinasuhan ng perjury ang kanyang nagpakilalang bagman na si Ramil Madriaga. Madriaga pinagbantaan umano sa kulungan. 3 taong gulang nag-LBM dahil sa kontaminadong gatas ng Nestle. Debate ng mga senador sa Anti-Political Dynasty Bill na uwi sa usapang kabit. Isa laban sa lahat. Ganito ang nangyari sa botohan ng House Justice Committee sa dalawang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ngit ng mga kongresistang pabor sa impeachment, hindi raw nila sinasabing guilty si Duterte sa mga paratang sa kanya, pero nais lang nilang umusad ang proseso. Ang detalye sa Politico Update ni Joan Manalo. Those who are in favor of the motion, please raise your right hand. Sa botong 54 bilang pabor, Those who are not in favor of the motion, please raise your right hand. isa ang hindi pabor sa katauhan ni QC 4th District Representative Bong Suntay at 0 abstention, dineklarang sufficient in substance o impeachable offense ang mga batayang inilatag ng mga nag-endorso ng 3rd at 4th impeachment complaint. Ibig sabihin nito, nakalusot na ang dalawang reklamo sa deliberasyon ng komite. Bago pa simula ng ikatlong araw ng deliberasyon ng House Committee on Justice, nagbabala si Congresswoman Jervil Luistro bilang chairman ng komite. This committee is not a forum of fantasy. Hindi ito sinihan. Hindi ito komedya. Ito ay pagdinig sa pananagutan. Let me say this clearly. Impeachment is not about premonition. It is not about imagination. It is about constitutional accountability. Ang 4th impeachment complaint na inihain ni Attorney Nathaniel Cabrera at inendorso ni na Congressman Benny Abante at Paulo Ortega ay may 7 grounds. Sinasabi sa reklamo na ang vice-presidente ay umano'y naglustay ng confidential funds. Nanuhol sa mga opisyal ng Department of Education noong siya pa ang kalihim ng departamento. Kinokonsidera rin ang kanyang umano'y pagbabanta kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Kasama rin sa reklamo ng 4th complaint ay ang hindi maipaliwanag na yaman, bank accounts at mga property transactions na umano'y hindi sinama sa kanyang statements of assets, liabilities and net worth o SOLN. Wala namang nakikitang magiging problema ang mga nag-endorso matapos sampahan ng kaso ng kampo ni VP Sara ang isa sa kanilang testigo na si Ramil Madriaga. Si Madriaga ay nagpakilalang bagman ni VP Sara at umano'y nag-aabot ng campaign funds sa pangalawang pangulo galing daw sa pondo ng pogo at iligal na droga. Ang tingin ko dyan ay kinakabahan na yung kampo ni VP Sara. Alam nyo, kasi yung magiging testimonya ni Mr. Madriaga yung sa kanyang affidavit ay isa sa pinakamahalaga at matibay na nakadagdag na ebidensya dun sa mga existing ng evidence nung dating na-impeach siya in 2024. So kinakabahan na siguro, yan ang tingin ko, yung kampo ni VP Sara. Bibigyan ng notice ang respondent o si VP Sara para sagutin ang dalawang impeachment complaint. Para sa Politico Nightly, Joan Manalo, Billionaire News Channel. Pag-aaralan muna ng legal team ni Vice President Sara Duterte ang mga susunod na hakbang. Yan ay matapos umusad sa Kamara ang mga impeachment complaint laban sa kanya. Ayon sa kanyang mga abogado, susuriin muna nila ang naging pasya ng House Committee on Justice kaugnay ng mga reklamo. Hindi rin daw sila magbibigay ng detalyadong komento sa ngayon habang pinag-aaralan ang kaso.
Samantala, deadman naman muna si Vice President Sara sa mga impeachment complaint na inihain sa Kamara. Marami akong ginagawa sa trabaho. Hindi yan yung prioridad ngayon ng Office of the Vice President. Bumuelta si VP Sara gamit ang reklamong perjury laban sa nagpakilalang bagman niya umano na si Ramil Madriaga. Kasabay nito, idineklara na ring sufficient in substance ang dalawang impeachment complaints laban sa pangalawang Pangulo. Narito ang political update ni Joan Manalo. Naghain ng reklamong perjury si Vice President Sara Duterte laban kay Ramil Madriaga, ang nagpakilalang dating aide at umano'y bagman ng pangalawang Pangulo na nakakulong ngayon sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City. Pasado alas 9 ng umaga kanina, dumating si VP Sara sa Taguig City Prosecutor's Office para personal na isampa ang kanyang reklamo. Kasama rin niya ang kanyang legal counsel na si Attorney Paulo Panelo Jr. at 5 testigong sina dating Vice Presidential Security and Protection Group o VP-SPG Commander Colonel Raymond Glachica, dating VP-SPG Deputy Group Commander Lieutenant Colonel Dennis Nolasco, dating OVP spokesperson Attorney Reynold Monsayak at 2 dating PSG Commander. Giit ng kampo ni VP Sara sa kanilang complaint affidavit, walang katotohanan ang mga sinasabi ni Madriaga na magkakilala sila ng bise. Nanindigan din sila na walang personal at profesional na relasyon ang dalawa. Hindi rin totoo yung mga kwento ni Ramil Madriaga tungkol sa mga posisyon niya sa PSG, sa VP-SPG, sa DepEd at sa OVP. Kaya imposible yung pinaparatang niya laban kay VP Sara. So we are confident that this is more than sufficient to for the prosecutors to find probable cause and to determine that there is reasonable certainty of conviction. Dagdag din ni Panelo, hindi raw nababahala ang bise na kasama ang affidavit ni Madriaga sa mga ebidensyang inihain sa impeachment complaints laban sa kanya. This is a perfect opportunity to show to the people how politically motivated these impeachment complaints are, because they are based on a worthless testimony from an untrustworthy source like Madriaga. Ipinapakita rin daw na kanilang reklamo na hindi nag-fact check at background check kay Madriaga ang mga naghain ng impeachment complaint laban kay VP Sara. That's why they claim that his testimony is the smoking gun, quote-unquote, for the impeachment against VP Sara. So yun ang pinapatunayan nun. At masaya kami na maipapakita na namin finally sa tao na kung gaano ka politically motivated itong mga impeachment complaint na ito. Ngayong araw, idineklara ng House Justice Committee na sufficient in substance ang 2 natirang impeachment complaint laban kay VP Sara. We will be welcoming also the submission of evidence. That is because both complaints have been declared sufficient in substance already, no? If ever there are affidavits and counter affidavits, we should be notified by the complainants because they need to be sworn in before the Justice Committee. When all this evidence and documents are gathered, completely gathered, and all these responsive pleadings are received, then that is the time for us to determine whether there is sufficient ground that support the impeachment complaint. And if the decision of the Justice Committee is in the affirmative, that's the only time that we will be proceeding to the hearing proper. Ibig sabihin, papadalhan na ng komite ang bise ng notice at kopya ng reklamo kung saan mayroon siyang 10 calendar days upon receipt para sumagot sa Justice Committee. Joan Manalo, Billionaire News Channel. May nagtangkaraw sa buhay ng self-confessed bagman ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga. Yan ang binunyag ng veteran columnist na si Ramon Tulfo. Sa kanyang Facebook post, ipinakita ni Tulfo ang dokumento ng paghingi ng tulong ng kampo ni Madriaga sa NBI. Isang kapwa inmate ang umano'y nagbanta sa kanyang buhay. Nahadlangan naman daw ang insidente pero gusto nilang malaman kung sino ang nasa likod nito at kung may proteksyong ibibigay. Gate ni Tulfo, vital witness si Madriaga sa mga kalokohan ni VP Sara.
Tuloy ang investigasyon ng National Bureau of Investigation sa mga paratang ng umano'y 18 ex-Marines kaugnay ng flood control controversy. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, magpapatuloy ang kanilang pagsisiyasat kahit naghain na ng mga kasong kriminal si National Security Advisor Eduardo Año laban sa mga ito. Sa mensahe ni Matibag, sinabi niyang nagkatugma lamang ang investigasyon ng NBI at ang mga kasong isinampa ni Año na kinabibilangan ng cyber libel. Samantala, giit ni Año na kailangan niyang ipagtanggol ang kanyang pangalan at reputasyon matapos maidawit sa mga paratang. So I have to protect my name. I have to defend my honor because I will not sell my name to anyone or to any amount. So that is really a malicious imputation. So nag-file ako ngayon. This is just the first. No? May mga succeeding cases pa ako na ipapile. Susunod, Pangulong Bongbong Marcos pinatututukan ng OFW remittances na posibleng maapektuhan ng gulo sa Middle East. At Senado, tinalakay kung saklaw ba ang ng political or anti-political dynasty bill ang mga kabit o kerida ng mga politiko. Tutok lang sa Politico Night. Bukod sa pagsipa ng presyo ng langis, pinababantayan din ni PBBM ang posibleng epekto ng gulo sa Middle East sa daloy ng OFW remittances. Apektado raw kasi nito ang mga pamilyang Pilipino. Kailangan din anyang tutukan ang palitan ng piso kontra dolyar. The other area that we looked into are what will be the effect on the remittances, because this is something that will affect the families of those that are remitting funds to from our workers in this part of the world. Aminado ang Pangulo na baka tumagal ng hanggang 5 linggo ang gyera sa Iran, batay na rin sa pagtataya ng Amerika. Gayunpaman, kumpiyansa ang Malacanang na mananatiling matatag ang remittances dahil patuloy na nagtatrabaho ang mga OFW. Naniniwala ang isang security expert na malabong mapunta sa Indo-Pacific region ang digmaan sa Middle East. Gayunpaman, kailangan daw ang mas malakas na plano para sa mga Pilipinong naiipit ng gyera sa gitnang silangan. Si Sheila Priro sa Politico Update. Nanawagan ng isang security expert sa pamahalaan na palakasin ng mga contingency plan para sa mga Pilipinong naipit sa lumalalang tensyon sa Middle East. Ayon kay International Development and Security Cooperation founder Dr. Chester Cabalza, hindi na bagong sitwasyon ang mga digmaan sa rehiyon, kaya't dapat anya matagal nang may nakahandang sistema ang gobyerno para sa paglikas at proteksyon ng mga OFW. If the seaports and the airports are shut down, I think they can do land travel by securing by securing our nationals, and then they have to find the safest country where they could fly by air. During wars, remember, these are man-made disasters, human-induced disasters. People create wars, and I think there should be contingency measures coming from the government. It's not the first time that we have seen wars in the Middle East. These are recurring human man-made disasters. So we should have already perfected it. Sinabi rin ni Cabalza na bagamat malayo ang gyera sa Pilipinas, may mga posibleng indirect effect ito sa rehiyon. Gayunman, naniniwala siya na malabong mapunta sa Indo-Pacific region ang digmaan dahil hindi niya ito papayagan ng China. So I think there is a symbiotic relationship of the economy and defense, given that, of course, these rival powers of China and the US won't allow the war to spill over here in the Indo-Pacific. And I think that is quite different from what is happening in Iran, particularly in the Middle East, vis-a-vis what is happening here in East Asia.
Para sa Politico Nightly, Chilem Prido, Abante. Suportado ng ilang mambabatas ang panukalang 4-day workweek para makatipid sa paggamit ng petrolyo, lalo na't ngayong nakaamba ang pagsirit ng presyo nito dahil sa tumitinding sigalot sa Middle East. Si Dexter Ganibe sa Politico Update. Inabutan pa ni Rex Castillo ang 5 araw na pasok sa Senado noong nagsisimula pa lang siya bilang empleyado sa ilalim ng Public Relations and Information Bureau. Ngayon, 4 na araw na lang ang regular na pasok nila sa Senado na ipinatupad higit dekada na rin. Mas nakatitipid raw siya ngayon sa gastusin sa pamasahe at nagkakaroon ng mas mahabang panahon sa pamilya. Makakatipid ka sa gasolina, makakatipid yung office ng kuryente, at makakatipid ka sa pamasahe. And then, makakapagpahinga ka ng 3 days, and Friday and Saturday and Sunday. Mula alas 8 ng umaga ang pasok ni Rex at alas 7 na ng gabi ang uwian, na mainam rin niya dahil mas maluwag na ang mga kalsada pag uwi ikumpara sa mga nag-uuwian ng alas 5 ng hapon. Ngayong tumitindi ang giyera sa gitnang silangan, pinangangambahan ang pagsirit ng presyo ng mga produktong petrolyo o kaya ang kasapatan ng supply nito. At isa sa mga iminumungkahi ang pagpapatupad ng 4-day workweek sa mga pribadong sektor. Siguro pag recommendation niya ng DOE, ng DOF, economic managers, kung feasible yan, kailangan talaga tayo magtipid ngayon. Now with an impending oil crisis because of the situation where Middle East. Sabi ni Senate Finance Chair Win Gatchalian, kapag lumalabas ng bahay ang mga empleyado, mangangahulugan ito ng paggamit ng produktong petrolyo. Kaya malaking bagay kung mabawasan kahit man lang 1 araw ang pagbiyahe ng mga empleyado. Kung hindi naman, ay ipatupad ang work from home scheme. Bagay na suportado rin ng ilang taga-kamara. Si Parañaque 2nd District Representative Brian Raymond Yamsuan, pinapanukala rin ang pansamantalang pagpapatupad ng work from home setups at online classes ng mga estudyante bilang ambag ng publiko sa pagtitipid ng paggamit ng petroleum products. Kailangan niya ng kagyat na pasya para rito dahil ito ang pinakamabilis na aksyong magagawa para maabatan ang mga kababayan sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis dahil sa Middle East crisis. Pinangangambahan na maaring sumirit sa 10 piso ang itataas sa kada litro ng langis sa mga susunod na linggo kung tuloy-tuloy ang gulo sa Middle East. Para sa Politico Nightly, Dexter Ganibe, Abante. Umatras sa authorship ang mga miyembro ng Akbayan Reform Bloc sa naaprubahang bersyon ng Anti-Political Dynasty Bill. Kabilang dito sina Representative Chel Diokno, Percy Sardanya, Dada Kiram Ismula at Arlene Bag-aw. Dismayado raw sila dahil hindi umano talaga pinagsama-sama ang lahat ng panukala kaya malayo ito sa orihinal na layunin ng batas. Tinanggal din daw ang mahahalagang probisyon tulad ng pagbawal sa dynasty sa party list at pagpigil sa magkakamag-anak na magpalitan ng pwesto. Dahil diyan anila, hindi ito patas at hindi nakikinig sa mga suwestyon ng mga mamabatas at mamamayan. Panawagan nila ibalik sa komite ang panukala at ayusin bago maipasa. Habang mainit ang usapin tungkol sa Anti-Political Dynasty Bill, nadamay naman sa issue ang mga number 2 ng mga politiko. Si Dexter Ganibe ng Abante sa Politico Update. Sa pagpapatuloy ng pagtalakay sa plenaryo ng Senado sa Anti-Political Dynasty Bill, naungkat ni Senate President Tito Soto kung kabilang ba sa dinastiya ng isang politiko ang kanyang kabit o kerida. Sagot ng sponsor ng panukalang batas na si Senator Risa Hontiveros, ang buong definition niyan ay or elements ng partnerships without benefit of marriage ay kailangang nagko-cohabit sila and openly nagde-declare or nagpe-present sila ng sarili nila sa publiko bilang isang couple kahit walang kasal. Pero sabi ni Soto, kung kasal ang politiko sa kanyang asawa pero may mistress, ay mahuhulugan niyang bigamy na isang krimen. Bagay na kailangan pang madesisyonan ng korte. We will be claiming bigamy and not prevent a man or a woman who is a friend or befriended a politician from
running for public office. Kung kailangan patunayan natin na girlfriend niya yun or nagpakasal siya roon at kasal sila. Hindi na po kakailanganin, Mr. President, ang finding of bigamy ng isang korte for purposes of this act. Dahil ang for purposes of this act ay ibinibigay ng panukalang ito sa Commission on Elections na sila po ang magsabi kung ito bang mga elemento ng partnerships without the benefit of marriage ay nag-e-exist o hindi. Maaring may finding ang isang korte na bigamous yung relasyong iyon, maaring hindi pa. Pero kung nagko-cohabit yung couple na yun at nagpapakilala bilang couple kahit hindi sila kasal, iti-trigger po nun on the part of COMELEC yung prohibition against a political dynasty. Isa pa sa nakikita ni Soto ay ang posibleng pagsisinungaling ng isang mistress na hiwalay na sila ng politiko para lang makatakbo sa halalan. Pero ayon kay Hontiveros, kapag napatunayang nagsinungaling ang mistress kahit pananalo sa eleksyon, may probisyon niya sa panukalang batas para sa quo-warranto case nang maideklarang ab initio ang kandidatura nito. Nilinaw naman ni Hontiveros na hindi nasaklaw ng second degree of consanguinity and affinity na bersyon ng Senado ang anak ng isang mistress ng politiko sa unang relasyon nito, maging ang mga kapatid ng mistress at kanyang pamilya. Para sa Politico Nightly, Dexter Ganibe, Abante. At kaugnay pa rin sa issue ng anti-political dynasty, makakausap natin si Caloocan 2nd District Representative Egay Erice. Magandang gabi po, Kong Erice. Hi, good evening. Good evening. Kong, matalim po ang mga binitawan ninyong salita kahapon. Bakit niyo po nasabi na bola lang ang priority ng administrasyon sa anti-political dynasty bill? Well, through experiences, kasi marami nang prioritize ang Pangulo na hindi naman natutuloy. Marami siyang mga pangako para mapagtakpan yung pinakamalaking nakawan sa kasaysayan ng ating bansa, yung flood control ghost projects, yung mga substandard infrastructure projects. Marami siyang pinangako. Una, sabi niya, ay kinakailangan may makulong before December 15, sabi niya. Pero Marso na ngayon, di wala. Pangalawa, sabi niya, ipaprioritize yung independent commission. Kong? Ay, nawala si Kong Erice. Babalikan po natin si Congressman Erice matapos ang ilang paalala. Ay, magandang gabi po, Congressman Erice. Sorry po, naputol lang po Yes. tayo kanina. Good evening, sir. Good evening. Yes, sir. Sir, sinabi niyo po, nabanggit niyo, ang panukalang anti-dynasty bill ay mas worse pa daw po at parang pinopromote pa ang dynasty. Ano po yung nakikita niyong ang konkretong provision sa bill na sa tingin niyo ay talagang saliwat o opposing po doon sa talagang intention po ng inyong bill? Ipinasa yung anti-political dynasty bill kahapon ng Committee on Suffrage and Electoral Reforms, pero kung babasahin mo, ito ay hindi anti-political. Ito ay pro-dynasty bill. At lalong hindi lang magpapataba, mataba na nga ngayon, pagka ipinasa ito, magiging bundat pa yung mga dynasty sa ating bansa. Kasi nakalagay dito, isang national, pwede. Ibig sabihin na national, presidente, vice president, senador. Isang governor. Tapos, sa bawat distrito, sa isang probinsya, pwede. Kahit na kung 3 distrito, 3 congressman, magkakamag-anak, pwede. Pagkatapos, kung 7 yung mayor sa isang probinsya, gaya ng Cebu, 7 mayor na magkakamag-anak, pwede. Pagka yung mga munisipyo, 20 magkakamag-anak, pwede pa rin maging mayor. At kung 100 yung barangay, pwede rin 100 barangay captain magkakamag-anak. So it legitimizes and institutionalizes political dynasties rather than prohibiting
dynasties. Ito ay pambabastos sa essence ng Article 2, Section 26 ng 1987 Constitution dahil maliwanag yung parameters o definition na dapat parameters na dapat tingnan ng Kongreso. According to the framers of the 1987 Constitution, 1, an anti-political dynasty law must prohibit monopoly of power. Dito, magmo-monopolize talagang power. Katakot-takot na magkakamag-anak. Kung 10 kayo sa isang pamilya, lahat kayo pwede makatakbo basta iba-ibang posisyon sa iba-ibang units sa isang probinsya. Pangalawa, dapat it would encourage, it would provide equal access and opportunities to ordinary citizens. Kung okupado na ng buong pamilya nyo, wala na. Yes, sir. May pamilya na ang labanan, hindi na individual. At mawala ng pagkakataon yung mga magagaling na ordinaryong mamamayan. Yes, sir. Sir, so you consider this a watered-down bill talaga? At, Hindi watered down. Hindi watered down. Kasi yung watered down, baka halimbawa, isa ginawang 2, o 2 ginawang 3. Ito, so sobra-sobra pa po? Sobra-sobra. Kaya hindi ito watered down. It's really a hoax. It's a travesty of the Constitution. And kung ipapasa nila ito, at ito ay mako-question sa Korte Suprema. Pero pangalawa, sa tingin ko, ito, may version ng Senado na mahigpit. Isa sa national, isa sa local, second degree, at walang succession. So ibig sabihin, pag ito nag-BICAM, ay magtatagal lang yan at hanggang hindi na makapasa. Baka yun ang aking sapantaha, yun ang purpose na mastall na sa BICAM at tuluyan ang hindi makapasa yung anti-political dynasty bill. Dahil kung ipapasa yan, buti pa, wag na lang tayo magpasa. Kasi it will encourage yung mga 2 lang, pwede naman pala 10 di 10 na lang. Now, Kong, binanggit ninyo na 39 na taon nang hindi na ipapasa ang tunay na anti-dynasty law. Sa inyo ba, political will talaga ang problema o talagang may mga makapangyarihang interes na pumipigil dito? May mga makapangyarihang interes na pumipigil dito. Pero masama, si Presidente mismo ang nagsabi na ipaprioritize niya. Kasi nga, ang problema natin, korupsyon. At yung pinakamalalaking korupsyon na aking pagkakaalam ay bunga ng talagang napakatabang mga political dynasties, nawawala yung check and balance, isang control, isang pamilya ang control sa isang probinsya, maski dito sa ating bansa. Kaya naman yung korupsyon mas madaling magawa. Okay, sir. Matapos ang mga pahayag nito or pahayag nyo, natanggal kayo bilang Senior Deputy Minority Leader. Sa pananaw nyo po, ay may kinalaman ba ito sa inyong kritisismo sa administrasyon? Well, I've been consistently criticizing the Marcos administration. Pero yung aking pag-criticize is my job as the minority. Di ba? Iyan ang to provide a check and balance. At sa aking palagay naman, yung aking mga criticisms, hindi naman personal attack, kundi policy, yung mga policies ang aking inaatake, kung mga maling polisiya. Kaya sa tingin ko, hindi nila matanggap yung mga, hindi matanggap. Yan ang problema ng dynasty kasi presidente, ang majority leader, yung anak niya. Kaya pag nagsasalita ako doon, ang objective ni Majority Leader Sandro Marcos, protektahan yung ama niya kaysa protektahan yung integridad ng legislative process. Kong, nabanggit niyo po yung anak po ni Pangulong Marcos na si Congressman Sandro Marcos. Sa inyong privileged speech, binanggit niyo ang posibleng conflict of interest dahil sa pagiging majority leader ng anak ng Pangulo. Bakit ninyo itinuturing na seryosong issue ito sa legislatura? Well, kasi nga, di ba, nakita mo na dahil siya ang majority leader, nagamit niya yung kapangyarihan niya upang mapigilan yung mga valid na kritisismo. Kasi kung mali naman yung kritisismo ko, di makipagdebate na lang sa akin
plenaryo. At kung mapapatunayang mali yung aking mga kritisismo, yung aking mga pagpo-provide ng checks, di ibig sabihin, ako naman mapagkumbabang aaminin ko kung mali ako. Pero sa halip na pigilan yung pagsasalita sa Kongreso, deliberative body nga ang Kongreso, dyan nga lalabas. Alam mo, sa mga private companies, nagbabayad pa nga ng critics para lumabas yung mga pagkukulang at pagkakamali. At kung gagamitin lang yung mga kritisismo upang itama yung mga mali o improve yung mga mali, yan talaga yung essence ng pagiging at role ng isang minority. Kong Erice, sinabi nyo na dapat kayong debatihin sa plenaryo kung may mali sa inyong mga pahayag. Handa po ba kayong harapin ang direktang debate sa issue ng dynasty at sa inyong mga kritisismo sa administrasyon? Well, for 5 Congresses, I've been consistent fighting for political dynasties at nakikipagdebate ako dyan tungkol sa political dynasties. Even my fight against political dynasties predate the 1987 Constitution. I fought for dynasties in Caloocan. Yan lagi ang pinagdidebate kami at marami ring mga forum na ako ay naiimbita at dinidiscuss yan yung sama ng nangyayari dahil dito sa mga political dynasties na ito. At pataba ito ng pataba at pasama ng pasama. Kong, huling tanong na lang, sa gitna po ng mga pangyayaring ito, sa tingin nyo ba na may sapat na espasyo pa sa Kamara para sa malayang kritisismo at oposisyon? Well, sa tingin ko ay kasi ako naman hindi nagpapapigil eh. Kaya sa tingin ko, kahit na anong gawing pigil ay paglalaban ko, sa tingin ko ay tama para sa bayan, tama para sa gobyerno. Paglalaban ko kung may nakikita akong injustice, kung may nakikita akong corruption, kung may nakikita akong abuses. So, sabi ko nga, kahit wala akong pwesto, kahit na hindi na akong senior deputy minority leader, ako yung magsisilbing, I'm designating myself as the equalizer. So, I will be equalizing at every opportunity all injustices, all corruption, all abuses. Okay, on that note, Congressman, marami pong salamat sa ibinigay niyong oras dito po sa amin sa Politico Nightly. Thank you. Salamat po. Samantala, sisimulan na ng Senate Committee on Ethics ang pagdinig sa mga inihain na reklamo laban sa ilang senador sa darating na March 18. Ito ang kinumpirma ni Committee Chairperson Senador J.B. Ejercito matapos ang ikalawang executive meeting ng komite. Ayon kay Ejercito, hindi pa maaaring aksyonan ang mga reklamo hanggat hindi pa naipapalathala ang mga rules na inadopt ng komite. We cannot act yet on any of the cases not unless the committee has adopted the rules and then it will be up for publication. 5 days after, then that's the only time that the committee can act on the cases, the docketed cases. So yun po nangyari, baka some people might be expecting that there will be action already on the said cases. We cannot yet, unless we can only act to them again right after the publication of the adopted rules this morning. Hindi man tinukoy ni Ejercito kung aling ethics complaint ang unang didinggin ng komite. Tiniyak naman ng senador na mag-inhibit siya sakaling ang kasong didinggin ay may kinalaman sa kanya. Iginiit ni Ako Bicol Party List Representative John Almario Chan na matagal na siyang walang komunikasyon kay dating Representative Zaldi Co. Samantala, suportado naman ni Chan ang investigasyon laban sa umunoy 18 ex-Marines. Si Charmaine Abong ng Abante sa Politico Update.
Dumistansya ang bagong sworn-in na ako Bicol Party List Representative John Almario Chan kay dating kongresista Saldi Ko. Kasalukuyang pinaghahanap ng mga otoridad si Ko kaugnay ng umuugong na flood control scandal. Ayon kay Chan, matagal na rin umanong wala siyang komunikasyon kay Ko at mas pinili niyang wag malaman ang kinaroroonan nito habang patuloy ang mga investigasyon. No, actually, I prefer not knowing, and I also have not been in contact with him. I think the last conversation I've had with Congressman Zaldico was early 2025, so that was way before. Of course, we had to do campaigns, so that's where I was able to talk to Congressman Zaldico. But after the controversy, I haven't been in contact. I haven't been in touch with Congressman Zaldico. Suportado naman ni Chan ang panawagang masusing investigasyon sa umano'y 18 ex-Marines na naglabas ng mga paratang tungkol sa umano'y money delivery scheme na inuugnay kay Ko at iba pang opisyal. Bilang isang abogado, giit niya na hindi dapat agad humusga sa mga paratang. When there are allegations, we cannot take it at face value na tama na siya or hindi. As lawyers, we are trained na we should look at the evidence. Based on the evidence, we should weigh which one should be believed, may burden of proving which one is telling the truth. And for me, since we are a democratic, we have a democratic government, we believe in due process. And for me, if there should be an investigation and there should be evidence presented, then yes, I support that a fair opportunity be given to all sides to present it. Si Chan ang pumalit sa pwestong nabakante matapos magbitiw si Ko, na ngayon ay tinuturing na fugitive from justice matapos maglabas ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan para sa mga kasong graft at malversation. Para sa Politico Nightly, Charmaine Abong, Abante. Iisa ang posisyon ng iba't ibang mga opisyal sa sexist remarks ni Quezon City Congressman Bong Suntay sa aktres na si Ann Curtis. Dapat daw disiplinahin ang kongresista, hindi rin daw sapat ang apology niya. Si John Manalo sa Politico Update. Nararapat daw humarap sa disciplinary action si Quezon City 4th District Representative Bong Suntay dahil sa naging inappropriate comments nito tungkol sa aktres, host at social media influencer na si Ann Curtis noong hearing ng impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte na tumaon din sa pagdiriwang ng National Women's Month. Umani ng batikos mula sa matataas na opisyal ng pamahalaan at mga LGU maging ng mga kapwa niya mambabatas ang naging pahayag ni Suntay na nanindigan pang hindi niya raw sinasadyang magkaroon ng mali siya ang kanya mga nasambit. Paliwanag niya, analogy lang daw ito. If people were offended, that was not the intention and I want to apologize to those people, but that was never the intention. Well, that's good that you want So to you want to apologize. apologize to Kasi as you people said, who feel offended. Yeah, but I stand by the analogy that I made. It was an analogy that I made to drive a point. Yeah. Could this constitute as your apology already to the public? Yes, as I've said even last night, you know, there was no malice intended in the statement. If it was taken out of context and if different conclusions to the statements were made, I apologize to those people who were offended, especially women. Nananawagan na sa Kamara si Makabayan President at dating Congresswoman Liza Maza na patawan ng parusa si Suntay dahil sa mga naging sexist remarks nito tungkol kay Curtis. Pagdidiin ni Maza, ipinapakita ng pahayag ni Suntay kung paano nagpapatuloy at nanonormalize sa lipunan ang mga ganitong klase ng pananalita na nagtuturing sa mga kababaihan bilang sex objects. May tuturing din anyang machismo ang paliwanag ni Suntay na analogy lamang ang kanyang pahayag at compliment o puri para sa aktres dahil nakaaambag din ito sa kultura ng impunidad laban sa mga kababaihan. Ganito rin ang paninindigan ng Gabriela Women's Party na mariing kinundina ang pahayag ni Suntay. Hindi raw ito maituturing na biro o casual banter lang, kundi direktang pag-atake sa dignidad ng mga kababaihan at glaring display of entitlement. Nakapanghihinayang din niya na naganap ito ngayong National Women's Month, isang panahon para kilalanin ang pakikibaka at tagumpay ng mga kababaihan. Maging ang kapwa Quezon citizen ni Suntay na si Mayor Joy Belmonte nananawagan sa mambabatas na humingi ng paumanhin para sa inappropriate remarks nito.
Nakadidismaya rin anyang makita ang casual display of objectification ni Suntay ngayong National Women's Month at nakababahala rin para sa babaeng alkalde na naging bahagi pa si Suntay ng konsehong nagpatupad ng Gender and Development Code ng lungsod. Kaya full accountability rin ang hinihingi ni Belmonte mula kay Suntay at sana raw ay kumilos ito ng may dignidad na siyang hinihingi ng kanyang posisyon at maging ng lungsod. Para naman kay Senator Risa Ontiveros na chairperson ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality, walang excuse sa repulsive remarks ni Suntay. Nakababahala rin anya na iginigiit pa rin ng mambabatas na walang mali sa kanyang sinabi. Kaya nararapat daw itong mapaalalahanan na bawal ang gender-based harassment sa bawal bastos law at may kaakibat itong kaparusahan. Nasa tungkulin anya ni Suntay na sundin ang batas na naglalayong protektahan ang mga kababaihan. Hindi rin umubra ang palusot ni Suntay sa Malacanang na bahagyang nagpataas ng kilay ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro. The mere fact na sinabi niya to in public, to the public, pertaining to a particular person, it is already covered by Safe Spaces Act. So hindi pwedeng sabihin na walang krimen kung ito'y ibinulalas at ipinagmalaki pa sa publiko ang isang pagpapantasya sa isang babae. Na-offend ako para sa lahat ng kababaihan, lalo na kung ipagmamalaki pa na karangalan ng isang babae na siya ay pagpantasyahan. Patuloy namang nananawagan si Ontiveros at maging ang Gabriela na manindigan para sa mga kababaihan, lalo na ngayong National Women's Month dahil wala anilang lugar sa lipunan ang pambabastos at kalapastanganan laban sa kababaihan. Joan Manalo, Billionaire News Channel. Sinabi ni Quezon City 4th District Representative Bong Suntay na nirerespeto niya ang panawagan ni Mayor Joy Belmonte na humingi siya ng public apology kaugnay ng kanyang kontrobersyal na pahayag. Pero anya mas mainam sana kung direkta muna siyang kinausap ng alkalde upang malinawan ang konteksto ng kanyang sinabi bago naglabas ng pahayag. I respect her opinion doon sa sa kanyang binitawang statement. However, I always believed I was taught that Mayor Joy was objective and would not issue statements without consulting the individual. Hindi naman kami magkaaway eh. The least Magkapartido kayo ni Mayor No, hindi kami Joy? magkapartido. Okay. Pero hindi kami magkaaway. In fact, in several occasions, pag meron siyang kailangan o meron kailangan, nagpapalitan kami ng text message, nakikita naman kami, nag-uusap kami. Dahil may pamangkin ako sa City Council eh. And it was so easy for her naman to issue, before issuing the statement na, Bong, ano ba yung konteksto nitong statement mo? Kasi mag-i-issue ako ng statement. Hindi ko naman sasabihin sa kanya na, huwag mo i-issue yan eh. Because I understand na women's advocate ka. May posibleng nabiktima na sa Pilipinas ang umano'y kontaminadong baby formula ng Nestle. Ito ang ibinunyag ni dating Health Secretary at ngayon Iloilo Representative Janet Garin matapos umano'y makatanggap ng mensahe mula sa isang lola na nagreklamo. Nagkaroon umano ng rashes, pagtatae at ubo ang kanyang 3 taong gulang na apo matapos uminom ng nasabing formula milk. Ayon sa mensahe na ipinadala kay Garin, sinubukan umano ng pamilya na makipag-ugnayan sa kumpanya pero wala silang natanggap na sagot. Matatandaang naglabas ng recall ang Nestle sa ilang batch ng kanilang baby formula matapos ito'y madiskubring posibleng kontaminado at maaaring magdulot ng food poisoning. Una nang nanawagan si Garin sa Food and Drug Administration at sa Department of Health dahil posibleng may mga bata na sa bansa ang nakainom ng nasabing gatas. Hinimok din ng mambabatas ang mga ahensya na agad imbestigahan ang issue. Nagdulot ng espekulasyon sa posibleng 2028 political tandem ang pagpupulong ni Interior Secretary John Vic Remulla at Senador Bam Aquino. Sa report ng Politico.com, nagkaroon ng magiliw na pag-uusap ang dalawa tungkol sa kanilang mga advokasya at programa, partikular na sa larangan ng edukasyon na matagal nang isinusulong ni Aquino. Pero ayon sa Politico Scooper,
Posibleng higit pa sa mga polisiya ang napag-usapan ng dalawa at maaaring may kinalaman ito sa mga plano para sa 2028 national elections. Matatandaang hindi itinatago ni Remulla ang posibilidad na tumakbo sa pagkapangulo sa 2028, lalo na kung makakuha siya ng suporta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, muling lumalakas ang pangalan ni Aquino bilang national contender matapos ang kanyang political comeback noong 2025. Suportado ng Duterte family ang planong pagtakbo sa pagkapangulo ni Vice President Sara Duterte sa 2028. Ito ang ibinahagi ni Kitty Duterte habang nakikipagkita sa mga supporters sa The Hague, Netherlands. Ayon kay Kitty, bagamat may pag-aalala ang pamilya dahil sa mga peligrong kahaharapin ng sinumang presidente, buo pa rin ang kanilang suporta sa vice-presidente. Giit niya, kayang-kaya umano ni Sara ang hamon ng pamumuno. Alam niyo yung ugali ni VP Sara, mas matapang pa yung tatay namin. Saka fighter talaga. Our Papa raised us to be that way. Ibinahagi rin ni Kitty na ipinahayag ng kanilang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang pagmamalaki sa desisyon ni Sara. Ngunit kasabay nito, binalaan din umano nito ang anak sa mga sakripisyong kaugnay sa pagiging Pangulo. He said na parang no amount of adulation and honor could ever compensate for the misery and agony daw of being president. Sabi niya, look at me now. Good vibes naman tayo sa aming pagbabalik. Tulog lang dito sa Politico 90. At bago tayo magtapos, isang pasadang good vibes muna tayo. Aliw na naman ang ilang netizens sa story time ni Vice President Sara Duterte kung saan binuking nito ang limit sa pagiging basketball enthusiast na kanyang mister na si Attorney Mans Carpio. Sa isang event na dinaluhan ng Vice Presidente, tila naging pulutan niya ang kwentuhan ang mister na bagamat mahilig daw sa basketball pero tila hindi siya kinahiligan ng nasabing sport. Ayon kay VP Sara, may isang pagkakataon anya na umuwing may black eye ang mister matapos masiko ng kalaban sa sinalihang basketball game. Pero tila imbes mag-alala, ang hirit pa daw ng Vice Presidente dito. So sabi ko sa kanya, pag lumabas ka ha, sabihin mo talaga na dahil yan sa basketball. Kasi baka isipin ng mga tao, sinuntok kita. So sabi ko sa kanya, yan ang mga senyales galing sa langit na hindi ka basketball player. Ikaw ay team manager lamang. Hanggang dyan ka na lang. Manood ka ng basketball, mag-cheer ka ng basketball. Samantala, hagip naman ng kamera ang singing mood ni Senator J.V. Ejercito habang pinapanood ang pag-awit ng isang choir bago magsimula ang kanilang Senate session ngayong linggo. Sa video na ibinahagi ni Ejercito, makikita kung paano namnamin ng senador ang himig na kanyang naririnig. Kung saan talaga namang hindi niya mapigil ang mapasing-along. At syempre, kung may singalong, hindi rin magpapahuli si Senator Risa Ontiveros sa pagkuha ng kanyang footage alang-alang sa Facebook Reel update niya for the day. Hindi kayo bored na si Senator J.V. nun. Kaya sumasabay sa pagkanta no? Oo nga. Ganyan naman talaga. Pag may music, quiet, talagang sabay-sabay lang. Pero it's actually good to see them also. Kasi masyado sila kuminsan seryoso, di ba? Oo, Pero may yung time din naman lighter na parang... side nila, di ba? Yes, Kaya good oo. vibes, di ba? No, pag naiinig mo yan, sabay-sabay lang. Kahit hindi naman tayo medyo marunong kumanta, pwede namang sumabay sa Pero I mga guess choir. maka-board na nga si Senator. Ayun, okay. So, maraming salamat sa inyong pagsama sa amin ngayong gabi. Ako si Robert Tan. Ako naman si Maricar Bautista. Hanggang bukas dito sa
Politico Nightly.